Matapos kong asikasuhin si Erica, matapos ko siyang madaanan sa tabing kalsada na nagtatawag ng uwak dahil sa kalasingan, hinatid ko siya sa kanyang tinutuluyan na bahay. Maganda siya, ang napansin ko habang aking tinutulungan na mahimasmasan, gamit ang face towel mula sa hindi naman gaanong kainit na tubig. At pagkaraan ng ilang oras, naging okay ang kanyang pakiramdam, pero mayat maya pa rin ang pagtawag niya sa mga alaga niyang uwak. At siguro dahil sa amats pa rin ng alak, bilang kabayaran di umano sa aking ginawang pagtulong, ay malaya kong gawin ang aking gustuhin. At sa bagay na iyon ay hindi ko ikinahihiyang inosente pa ang inyong bida. At dahil matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na reward mula kay Erica, kahit walang hugas. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Alas 6 ng hapon nang mag-out ako sa aking trabaho. Nakatira ako sa isang lugar na pabahay kung tawagin. Maraming tao, magulo at iba't ibang lingwahe ng pananalita ang aking naririnig kapag nasa labas ako ng aking inuupahan. 5 kaming magkakasama sa isang bubong at puro kami lalaki at may rentang 700 pesos ang bawat isa, kasama na ang tubig at ilaw. Galing ako noon sa aking trabaho at dahil medyo may kalayuan sa aking inuupahan na bahay, mag-aalas 9 na ng gabi nang makarating ako ng pabahay. Kasama na doon yung traffic at pagdaan ko ng karenderya bago ako pumasok sa lugar kung saan ako nakatira. Sa dami ng taong nakatira sa pabahay kung tawagin, pero halos karamihan sa mga eskinita ay walang ilaw at samot-sari ang iyong makikita. Kasama na doon yung mga nagtatago sa dilim at may mga ginagawang milagro. Kung minsan magugulat ka na lang sa halinghing mula sa isang sulok pero hindi galing sa kabayo. At kung minsan naman, kailangan mo ang maging listo, lalo na kung araw ng sahod. 2 ang pwedeng sa iyo ay mag-abang. Babae, yung mga nagbebenta ng kapirasong karne at kung mamalasin ka, hold-upper. At eto na nga, pagpasok ko ng pabahay, marami naman akong nakasabay pero habang naglalakad ako patungo sa aking inuupahan, dahan-dahang nauubos ang aking kasabay. Dahil medyo may kalayuan kami sa gate. 2 eskinita bago ako lumiko ay may nadaanan akong nagtatawag ng uwak sa gilid. Lasing, madalit sabi. At dahil medyo madilim, hindi ko agad naaninag at nabosesan. Babae kung hindi ako nagkakamali. Ayaw ko sanang tutukan ng flashlight dahil baka may kasamang lalaki. Magalit at pag-initan pa ako o baka naman may kung anong ginagawa. At dahil wala namang ibang boses paglampas ko, binalikan ko ng liwanag ang babae mula sa aking flashlight. Nag-iisa lang pala at halos magsubasub na sa gilid si ate. Hahayaan ko lang sana. Naisip ko rin kasi na baka nagpapanggap lang at merong kasama. Nasa dilim kasi. Pero dahil naka-uniform siya ng isang kilalang kumpanya doon sa zone kung saan ako nagtatrabaho, nilapitan ko. Total wala namang parating. Kung may makakakitang magkasama kami, iisipin ng makakakita, magkasama kami. Lasing na talaga ang babae at hindi ko alam kung paano siya nakarating doon. Nang ganun nakalasing o pwedeng akala siguro niya kaya pa niyang umuwi. Mabuti na lang at kaya pa niyang lumakad basta aalalayan. Sinabi kong ihahatid ko na lang siya kung saan siya nakatira. Naisip ko rin kasi na baka hindi kami nagkakalayo ng inuuwian. At pag tinatanong ko siya kung bakit wala siyang kasama o sundo man lang, ang sagot niya sa akin, wala na, ipinagpalit na ako sa iba, mag-isa na lang ako. Akala ko baka dahil lasing lang at kung ano-anong sinasabi. Maigi na lang at alam pa niya yung eksaktong lugar ng bahay niya. Sarado at hinayaan niyang kunin ko sa kanyang bag ang susi. Nag-iisa nga siya at tulad ko nag-uupa lamang din siya. Pagpasok namin mukhang totoo ang kanyang sinasabi. Dahil parang pang 2 tao yung kwarto.
Itago na lang natin sa pangalang Erica. Hindi niya sinabi sa akin dahil nakita ko sa kanyang company ID. At dahil nag-iisa at walang mag-aasikaso, ay voluntaryo ko nang ginawa iyon. Total naman, nasimulan ko na. 5 taon ang layo ng edad niya sa akin. Nakita ko kasi ang birthday niya doon din mismo sa kanyang company ID. At habang ipinagluluto ko siya ng noodles, maganda siya kahit halatang nagkantaduling sa dami ng alak na nainom. Napagmasdan ko kasi ang mukha niya nung punasan ko ng manigamgam na tubig para mas madali siyang mahimasmasan. Maputi din siya at mukhang nagtatrabaho sa lugar na mayroong aircon. At kung sino man ang kanyang kasama ng matagal na panahon sa kwartong iyon, wala akong idea. Dahil kahit nasa isang lugar lamang kami ay noon ko lamang siya nakita. As in, hindi ko siya kilala o ninamukhaan na nagkita na kami. Mag-aalas 11 na ng gabi nang medyo maging okay ang kanyang pakiramdam. Pero met maya ang pagtatawag niya ng uwak. Hanggang sasabihin sa akin ni Erica, kung pwede ay lubos-lubusin ko na ang aking pagtulong. Samahan ko raw siya hanggang mag-umaga. Hindi ako nasagot dahil ang iniisip ko may pasok pa ako kinabukasan. Okay lang sana kung nataong Sabado ng gabi. Kaso hindi eh. Pero sige na lang ako nang halos magdikit na ang mukha namin. Naisip ko rin na ako ang huli niyang nakasama at mukhang may pinagdadaanan si Erica. Baka kung ano pang maisipan madamay pa ako. Pero hindi ko alam na sa una-unahan pala ay may kapalit ang aking ginagawang pagtulong kay Erica. At sa bagay na iyon, kahit aminado ako sa aking sarili na inosente at wala pang nakakapagbinyag sa inyong bidang sinatoy. Sa kabila ng itsura meron si Erica at sa kabila ng kanyang kalasingan, ay hindi man lang sumagi sa isip ko ang gawan siya ng masama. Isa pa dayo lamang ako sa pabahay. Habang naghihintay sa paglipas ng oras, hindi naman ako lapitan ng antok. Una, nasa ibang bahay ako. Ikalawa, hindi ko pwedeng hayaan si Erica na may pagkakataong nagtatawag pa rin ng uwak. At sa tuwing lalapit ako para siya ay alalayan, naiilang ako dahil inalis na niya ang kanyang uniform. At ang ganoong postura ng isang babae ay bago para sa akin at hindi ko kinasanayan. At nagulat na lang ako nang sabihin sa akin ni Erica na gawin mo kung ano ang gusto mo. Hindi ako magagalit. Siguro kung wala ka, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Baka napahamak na ako at nawala ang aking mga gamit. Sinabi kong, naku, sige na, hindi bali na lang. Tsaka wala akong alam sa ganyan. Bagay na hindi ko alam kung bakit pati yung pagiging inosente ko, inamin ko pa. Napangiti si Erica, mabuti. Ako pala ang makakauna sa'yo. Huwag kang matakot at mahiya. Hindi ko rin naman alam kung saan ako pupulutin. Iniwan na kasi ako ng aking kinakasama. Baka umalis na rin ako dito. Pagkakataon mo na ito. Dahil baka ito na ang una at huli nating pagkikita. At dahil si Erica na ang gumawa ng paraan para ang masamang hangin ay pumasok sa aking kokote. Ano pa bang magagawa ko? Ang mali ko lang, dahil nga sa iyon ang unang pagkakataon sa buhay ko. Sa loob ng 21 years ko ng pagiging tao, nagkakajowa pero lagi lang akong nagagastusan. Dala na rin siguro ng pagkataranta at kakulangan ng kaalaman, nakain ko ng walang hugas at huli na para umatras pa. Natatawa ako kapag aking naaalala. Dahil sa totoo lang noong mga sandaling iyon, hindi ko alam kung anong gagawin, sasabihin dahil pakiramdam ko mawawalan ako ng panlasa at pangamoy. At sinabi ko na lang sa aking sarili na bahala na, hindi naman siguro ako matitigok eh. Minsan lang naman. Yun nga lang, dahil hindi pa rin maawat ang pagtatawag ni Erica ng mga alagang uwak, kahit nasa kalagitnaan kami ng seremonya ay naging challenging ang lahat hanggang sa katapusan. Pero syempre, mahaba ang oras. Kung sa isang kalsada hindi sa lahat ng biyahe ay lubak ang aming madaraanan. Dahil mayroong diretso at sa long rides ay walang magiging istorbo. Sa buong magdamag na magkasama kami ni Erica ay hindi naman puro seremonya lang ang aming inatupag. Hindi naman porket ibinigay niya sa akin ang pagkakataon
Gaya ng aking ginawang pagtulong lulubos-lubusin ko na. Ang akala ko nga, baka kaya niya ibinigay sa akin, ay dahil kailangan niya ng sasalo. Naisip ko kasi na baka kaya siya iniwan dahil nagdadalang tao at hindi siya pinanindigan. At uuwi akong bigla na lang ay meron na akong live-in partner. Kung sa bagay, yung ganda niyang iyon, para akong nakajakpat. Nagkakwentuhan kami ni Erica habang inuupakan ng mainit na noodles at naging Dear Ate Charo ang labas ng madramang buhay ni Erica. Nasa tingin ko ay naghahalo na ang kanyang luha, noodles at ang alam nyo na yon. Isa na doon ang halos kalimutan na raw ni Erica ang kanyang mga magulang sa probinsya. Unahin lang ang kanyang pinakamamahal na lalaki at iyon ay ang kanyang kinakasama na umiiwan sa kanya sa ere. Na noong magkaroon daw ng trabaho ay bigla na lang siyang ipinagpalit sa isang babae na nakilala ng kanyang live-in partner noong nag-a-apply. Masakit nga yun kung iisipin. Kung ako nga na halos ayaw nang makipagrelasyon dahil pakiramdam ko ay nagiging extra wallet lang ako nang kung sino ang sasagot sa akin ng oo. Pero wala namang pagtama sa letra ng N. At ang madalas na ending, salamat na lang sa lahat. Nakakasawa. Yung kay Erica pa kaya na ayon sa kanyang kwento ay tila ba buong buhay niya ibinigay. Noong umaga, iniwan kong nasa maayos na kalagayan si Erica. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay mabigat sa damdamin ang gagawin kong pag-iwan kay Erica sa gitna ng kanyang pinagdadaanan. Pero ganun pa man, sa aking pag-alis, kung talagang may dahilan kung bakit nag-cross ang aming mga landas, naniniwala ako na isang araw magkikita pa rin kami. At kung may dahilan para ituloy ang kung anuman ang aming nasimulan, bakit hindi? Maganda si Erica. At kung magkakamali siya sa akin sa ikalawang pagkakataon, na wala na ang espiritu ng alak, tututuhanin ko siya at hindi ko gagawin ang ginawa sa kanya ng kung sino mang Poncio Pilato na naging dahilan ng pagluhan ni Erica. Back to normal nang makauwi ako sa bahay. Ginusto ko siyang balikan pero nangingibabaw sa pag-iisip kong natoy. Lasing si Erica at nasa ilalim ng espiritu ng alak. Makikita mo pag bumalik iyon sa normal, hindi ka na noon makikilala. Aminado akong tinamaan ako kay Erica. Hindi dahil ibinigay niya ang kanyang bibingka. Pero kung ako lang, ayokong makitang umiiyak siya ng dahil lang sa nasasaktan. At kagagawa ng isang tulad ko na lalaki. Pagkaraan ng ilang araw hindi sinasadya ay napadaan ako sa eskinitang pinaghatiran ko kay Erica. Pasimple akong dumaan at sumilip sa inuupahan ni Erica. Sarado, kaya naman nagtanong ako kung merong pinauupahan na kwarto. At nang ituro sa akin yung kwarto na pinaghatiran ko kay Erica, sigurado akong umalis siya ng pabahay. At kung saan siya nagpunta ay hindi ko alam. Maliban sa uniform na suot niya noong akin siyang makilala. Sa tuwing lalabas ako sa aking trabaho, nakasanayan ko ang dumaan ng karenderya para kumain bago umuwi at kung mataon naman na sahod, nakasanayan ko ang i-treat ang aking sarili. Kung hindi McDo Jollibee. Inasal ang aking nilalamunan bago ako umuwi sa aking inuupahan. Ginagawa ko na ang ganoong gawi kahit noong hindi ko pa nakikilala si Erica. At ayun nga, nag-iwan sa akin ng marka. Hanggang sa isang gabi pagkaraan ng 3 buwan, matapos kong makilala si Erica, muli kaming nagkita at 100% ako ay nasorpresa. Nasa harap ako noon ng Jollibee. Nagdadalawang isip ako kung kakain o hindi dahil isang linggo na ang lumipas ng araw ng sahod. Ibig sabihin, hindi dapat ako nandoon. Nang biglang may magsalita mula sa likuran ko, "Tara, kain tayo. Ako ang magbabayad." Hindi ako nalingon dahil una, wala naman akong kasama. Ikalawa, ay hindi ko nakilala ang boses. At pakiramdam ko ay tumigil ang aking daigdig. Nang merong humawak sa aking kamay at nang lumampas sa aking harapan, "Erica?" ang nasabi ko. Nakangiting lumingon sa akin sabay sabing,
Nakikilala mo pa ba ako, Mr. Renato? Na pati ang aking pangalan alam na rin ni Erica. Oo naman, Erica? Patanong na sagot ko. Kamusta ka na? Tara, doon tayo sa loob magkamustahan, wika niya. Ewan ko pero pakiramdam ko anghel ang humihila sa akin. Doon ko nalaman na hinintay pala niya ang pagbalik ko sa kanyang dating inuupahan para magpaalam at magpasalamat sa maayos na paraan. Pinaliwanag ko ang dahilan kung bakit hindi ako bumalik at sinabi ko rin na gusto ko talaga siyang balikan at kung gaano katagal mula noong una kaming magkita. Iyon din daw ang tagal ng kanyang pagmamasid sa akin kung meron ba akong asawa o kaya ay jowa. At siya habang nagre-recover mula sa breakup, lumipat rin siya ng bahay upang mabilis makalimot sa nakaraan. At doon kami nagbigay ng liwanag sa isa't isa. Sa Erica na hindi naman raw porkit lasing siya ng aking makilala at may pinagdadaanan ay ganun na lang yun. At ako na still single at naghahanap ng isang tunay at pangmatagalang relasyon. Naging makulay ang bawat pagdaan ng segundo sa pagitan namin ni Erica. Nakakahawa ang bawat pagngiti niya. Ibang-iba mula ng aking makita sa sulok, lasing at nagtatawag ng uwak. Noong oras na yon, ibang Erica ang aking kaharap. Pakiramdam ko lalo akong hindi naging bagay sa kanya. Pero kay Erica mismo nang galing na hindi siya lasing ng oras na iyon. At kung anuman ang magaganap sa mga susunod pang ilang oras, ginusto niya dahil ako ang kanyang kasama. At syempre iisa ulit kami ng inuwian, pero hindi sa aking inuupahan at hindi rin kay Erica. At siguro ko naman, alam niyo na yun. Lumipat kami ng inuupahang bahay. Nagsama kami ni Erica. Nag-ipon at pagkaraan ng ilang taon, nagpakasal. Kung saan ay doon sa kung saan ang probinsya ni Erica. Para na rin patunayan sa kanyang magulang lalo't higit kay Erica na hindi siya nagkamali ng pagpili sa akin. At sa loob ng 6 na taon ng aming pagsasama bilang kasal at tunay na pinag-isa ng nasa itaas, biniyayaan kami ng 2 bunga, isang babae at isang lalaki. Habang minamasdan kita,